Ang selebrasyon ng Pilipinas ay nagsusulong ng kapakanan ng mga nagdedehadong sektor at ipinaglalaban ang pagkakapantay-pantay ng mga tao. Bahagi ang Pride Parade ng Dual Davao Festival 2024 na ginanap nitong weekend sa lungsod. Isa si Vice Ganda ng celebrities na naudlot ang pagtatanghal sa Pride event noong Sabado. Ito'y matapos kanselahin ang concert dahil sa malakas na ulan. Pero bago nito, umakyat pa sa bangkod ng ABS-CBN si Vice para makapagbigay-hugay sa mga nakaisa sa Pride March. Nagpapatrol, MJ Felipe. Sa inyong lahat ng Pride event po at yung program sa Quezon City Circle ay officially cancelled na po. Ito ang bahagi ng announcement ni Vice Ganda Sabado ng gabi matapos magdesisyon ng organizers ng Pride PH event na kanselado na ang Pride Night concert dahil sa masamang panahon. Eksklusibong binahagi ni Vice Ganda sa ABS-CBN News ang panghihinayang at paghahanda na kanilang ginawa. Kung sinabi pa lang nila na nagkakaproblema na, kinakabahan na. Tapos yung sinabing hindi natuloy, wala. At the end of the day, life is the most valuable, di ba? Paano kung may mapahama, kahit isa lang, may masaktan, magkagulo, at saka, yun nga, yun ang iniwasan yung magkagulo, may magkasakitan, may mapahama, may ayaw natin lahat na yun. Kwento pa ni Vice, pumasok siya sa concert na production number. Super Bowl X SEA Games opening, ganun ito. I had 50 dancers on stage, 30 dancing choir, full band set up. Sumura na ako. Ang dami niya. Punong 5 costume changes, 5 songs, may mga elements siya ng fire, may mga totoo siyang apoy, may mga nababasag. Hindi siya pwede sa at saka pang malaki yung venue, yung hydraulics kung mataas na mataas, yung pakpak na malaki. It's a protest in a form of a concert. Revelasyon pa niya, may napapayag pa siyang guest performer. Ang saya-saya ko na napapayag ko siya. First Pride performance na rin yun. For the longest time, she's been one of the LGBTQIA+ communities icons eh. Pero first, grand performance na ito. Laking pasasalamat na lang ni Vice na naabutan at nasilip niya ang Pride March na dumaan sa paligid ng ABS-CBN. Nag-meeting ako with the writers sa Showtime. Tapos maingay, may mga tambon sa iyo. Ay, nandiyan na po sa presentation. Ay, labas tayo. So, i-hinoff ko yung meeting. Hindi ko, wait lang. Tapos labas kami, takbo kami. Wala kaming, hindi namin nakasama sa silip. May bakod. Kung makita ko din sa bakod, sorry sa security ng ABS-CBN ko. Kasi, makita ko din sa bakod. Katuwa rin ako kahit pa paano, it brought them joy nung nagkawayan kami. Sumisigaw sila with me, parang sila lalo, na-hype up. Kasi ang hirap nung parada, ang haba, mainit, di ba? Pero na-hype sila nung nakita nila ako yung kumakaway doon sa Wala pang balita si Vice kung magkakaroon ng part 2 o magpapatuloy ng naunsaming Pride Night. MJ Felipe, ABS-CBN News. At susunod, pinalalakas ang teknolohiya para labanan ng deepfake at iba pang uri ng disinformation. At tatay, anli ang pagkain sa mga ibon at iba pang hayop gamit. Mars, ano ginagawa mo? Nagsanla sa Palawan, dagdag puhunan sa business. With the feeling sa Palawan Pawn Shop. Kaya prisa na, low interest pa, malaki ang uwing cash. Yan ang sanla na para sa Pinoy. Kaya wala ko na. Lahat papasok na itong aaseso ako. itong bahay. Itong bahay. Pero namin mag-asawa. Sipan talaga. Sipan. Dito po kami nag-start. Dati po sticker lang yan. Isipin nyo, ha? Ang dream namin pagkaroon ng sports car. So sabi namin, ba't na lang hindi gumawa nila? Talagang nag-start kami ng pangarap. Hindi lang sa laki. Ikaw ang susi sa iyong tagumpay. May pitunan. Kaya mo! Tuwing Sabado na alas 5 ng hapon.
Salamin on the wall. Ang good vibes na to ay for all. Uni versus Billy. Talaga kami, kaya bless po kami. Sama-sama talaga nilang naabot ang dreams nila. Oh, shucks. Lahat Grabe yung pagiging family man niya. Doon nagagaling yung fire na meron ako ngayon sa wife ko and my kids. Nakapagpagaling sa akin. Anak mo, yung sagot mo. Mara Clara 3.0. Asan yung butas ko? Ba't di mo hanapin? Anak, ano nangyayari dyan? Ay, isang ngiti lang nito. Isang assignment. Tito Piolo nga po tawag ko sa Kaya talo ko dito, Piolo. Ako sa tiyo. magandang buhay. Siniguro ng tech giant na Meta na pinalalakas nito ang kanilang mga teknolohiya laban sa deepfake. Ang iba pang uri ng disinformation na talamak sa social media, tapos hindi nyo rin kakainin. na ang halalan. Live mula sa International Media Conference ng East-West Center sa Pasay City, the Batatol, Katrina Domingo. Kat, anong ginagawa ng Meta para masubok ang disinformation? Alvin, tinatrabaho na ng Meta ang parent company ng Facebook, Instagram at ng Threads ang pagde-develop ng mga features para matulungan ang mga netizen na huwag lang ng deepfake. Lalo na't ngayong paparating na nga ang halalan gaya ng iyong nabanggit. Aminado si Manu Bumi, ang Public Policy Manager for Content ng Meta, na sa ngayon ay naghihirapan pa ang mga tech companies sa pag-detect ng mga deepfake videos. Kaya naman kuskusan na nilang pinupulido ang teknolohiya para malagyan ng label ang mga video na ginawa gamit ang artificial intelligence o AI. Wala, hindi mo talaga sinot-not. Diba? Nagbigaya na naman. July pa daw. Bigaya na, bakit hindi dapat ano mo si Sally kung bigaya na naman. Pero ayon kay Bumi, bagamat babawasan, ay hindi nila ibabasura ang lahat ng mga deepfake content sa mga social platform ng Meta. Paliwanag niya, importante kasi na maturuan ang publiko na kumilatis kung ano ang totoo sa hindi. May ano nga daw, If you remove it, nobody knows what it was. This type of transparency is a much more effective tool to address the issue than dito wala. completely getting rid Isa lang daw of it. dito nakuha sabi yung kapit na ay We have come Sa to ngayon measure ay, set up ay sinisimulan na ng Meta ang pagle-label sa mga larawan na nilikha gamit ang AI. Inaayos na rin ang naturang labeling technology para naman sa mga video. Ayon kay Gumi, hindi muna nila isa sa publiko ang iba pang proyekto laban sa disinformation. Kasama niya sa development stages pa lamang ang mga ito. Samantala, Alvin, kinumpirma naman sa atin ni COMELEC Chairman George Garcia na ikinasa ang isang pagpupulong ng COMELEC kasama ang Meta at ang iba pang tech companies at experts sa Peru upang pag-usapan nila ang panukalang ipagbawal ang mga deepfake at ang iba pang AI-generated na campaign materials para sa 2025 midterm elections. Alvin. Maraming salamat, Katrina Domingo. Dinati ng ilang miyembro ng international community si dating Senator Laila De Lima natapos siyang makasweldo sa kanyang huling kaso na may kaugnayan sa illegal drugs. Ayon kay European Union Ambassador
Luke Veron, Kasi, ano, isa itong tagumpay ng hustisya matapos ang ilang taong paglilitis. Ayon naman sa Dutch Ambassador, kaisa siya ni Lima sa pagtatanggol ng mga karapatang pagtao Sinabi at ko na hindi paghahanap ng makakapit-bahay niya. katarungan. Nagpapasalamat naman ang embahador ng Germany na maipagpapatulong ni De Lima ang pagkakagulat ng katotohanan at ng katarungan. Sa post ng Tapos na tayo French Ambassador Marie Forleo sa X, personal siyang dumalo sa pagdinig sa Muntinlupa sa DRTC at nasaksihan ang hatol ng korte pabor sa senadora. Isang ama mula sa Pasay ang nagdaan ng kanyang Dumaan pera ako doon para makabili ng So, pagkain ng bye! mga